Welcome back mga tol, again Vince Motovlog here at andito tayo ngayon sa Bristol, Cabanatuan City and meron tayong i-feature ngayon na bagong adventure bike from Bristol So actually hindi siya Bristol motorcycle, brand ito ng Cove mga tol, pero ang dealer niya is itong Bristol So available to dito sa Bristol, Cabanatuan City. So kung mapapansin niyo mga tol, kahawi ganito yung Bristol Venturi 500. So ako rin nagulat kasi akala ko Venturi 500 to. Yung pala Cove itong brand na to. So ito nga mga tol yung bagong Cove 525X. Sa design talagang magkamukha sila ni Venturi 500 Pero dun sa makina syempre mas nirefine na to dahil 525cc na siya. Yung Venturi kasi 500cc lang ngayon. So ayan, meron siyang naka-engrave na Cove dito sa engine o sa crankcase niya. So kumbaga parang nagkaroon lang ng rebranding dito sa motorsiklo na to o dito sa adventure bike na to. And yun nga, magkamukha siya pero yung ibang parts tulad nito naka Brembo caliper na. Doon kasi sa Venturi 500 ang ginamit doon is Nissin caliper So sa design talaga siya yung Venturi 500. So ayan, meron tayong 525X na decals dito sa pinaka-tangke niya. And ayan mga tol, naka-TFT display na rin siya. And ang napansin ko rin dito, adjustable yung front suspension natin Adjustable yung preload and damping niya. And ang maganda dito mga tol, naka upside down fork na rin tayo, kaya siguradong maganda yung handling o yung stability niya. Okay mga tol, pagdating sa presyo, ang SRP is 398,800 and nakapromo to ngayon, bali 378,800 na lang. And yun nga mga tol, available to dito sa Bristol, Cabanatuan City. Dito lang yan sa tapat ng ELJ Hospital, dito mismo sa Sikio Business Center sa may gasolinahan ko. So madali lang itong makita along the highway lang o Maharlika Highway. Makikita nyo na agad to. So pagdating sa makina mga tol, gumagamit ito ng 493.9cc liquid cooled double overhead cam twin cylinder engine na may lakas na 53.1 horsepower at 9,000 rpm and 48 newton meters of torque at 6,500 rpm. At ang fuel mileage niya mga tol is 4.2 liters per 100 km or 23 to 25 kilometers per liter. And sa looks mga tol, syempre adventure bike, talagang magkamukha sila ni Venturi 500. And sabi ko nga kanina, parang nagkaroon lang ng rebranding si Cove dito Tapos nirefine yung engine at nagpalit din ng mga ibang parts. So yun ang iisa-isay natin mga tol Pero simula dito sa pinaka front end natin, meron tayong malaking windshield dito and hindi siya adjustable mga tol. So meron tayong clear wind visor dito and napansin ko meron na rin siyang handguard dito na built-in and maganda yung plastic na ginamit kasi matigas. And dito naman mismo sa headlight natin, very sharp ng design niya and LED yung ginamit na ilaw dito, ganun din sa mga daytime running lights at sa turn signals natin. And dito naman sa side profile natin, so meron siyang built-in na crash guard na rito Yan, di nyo na kailangan magpakabit ng aftermarket. And dito naman meron tayong emblem nung Cove, yung pinaka-branding niya Tapos dito may design siya na parang honeycomb. And dito naman sa mismong tangke natin mga tol, meron siyang decals dito na may nakalagay na 525X yung pinaka-displacement ng makina. And sa bandang gitna is glossy black naman yung paint natin. So gray nga pala itong nasa harapan natin And pagdating dito sa bandang likod, yan meron siyang decals dito na 525X and glossy yung finish ng fairings natin dito. And syempre bukod nga dun sa meron na siyang built-in na crash guard, meron na rin tayong built-in na bracket dito para sa top box natin So bali kailangan na lang natin is yung plate at yung pinaka top box. And syempre pwede rin tayong magkabit dito ng side panniers para mas marami tayong madala. And dito naman sa tail light natin, seamless lang ng design niya, maliit lang siya tapos LED yung ginamit. Ganon din dito sa turn signals. So balik tayo dito mga tol sa front end sa mismong headlight niya. Yun nga, sabi ko kanina, very sharp ng design and very detailed din ng fairings natin dito So napaka stylish din mga tol. So para siyang may mask dito So yun nga, naka LED yung headlight natin and dito rin sa turn signals natin, LED rin ang ginamit kaya mas maliwanag. And syempre adventure bike mga tol, so meron tayong malaking beak dito yung pinaka signature ng adventure bike. And meron siyang decals dito na may nakasulat na Hyper Adventure. And pagdating nga dito mga tol sa front suspension, naka upside down fork tayo dito and adjustable yung preload and damping natin dito. And yun nga, mas maganda yung stability and yung handling performance nito.
And yan nga mga tol, naka Brembo caliper na tayo dito, no. So naka dual disc brake tayo dito sa front, kaya maganda talaga yung stopping power nito. Plus samahan mo pa ng ABS or anti-lock brake system. And syempre sa wheels natin, ginamitan siya ng spoke type na rims na, tapos gold yung kulay, kaya napakaganda ng tindigan. And sa gulong natin mga tol, dito sa front meron tong sukat na 110/80 rim 19. And syempre tubeless yung ginamit. So dito naman sa likod mga tol, yan meron siyang tire hugger dito, no. So maganda yan para masalurin yung putik na tatalsik dun sa pinakaloob niya. And pagdating naman sa brakes, naka disc brake tayo dito with single piston caliper, tapos meron din siyang ABS or anti-lock brake system. And pagdating naman sa suspension, dito sa likod naka monoshock tayo and adjustable din yung preload and damping. Tapos sa gulong, meron itong sukat na 150/70 rim 17 and tubeless tire din yung ginamit. And naka dual purpose tire na rin tayo. Pagdating sa muffler natin, yan malaki talaga yung muffler dito, no. So naka metallic yung texture niya, tapos meron siyang heat guard dito sa bandang baba. So black naman yung plastic na ginamit. And dito naman sa pillion footrest natin, so alloy yung ginamit, tapos meron siyang goma sa ibabaw, ano. So very premium din ang design. Ganon din dito sa pinakatapakan ng rider. So goma rin yung nasa ibabaw, ano. So adventure kasi kaya ganyan. And alloy yung ginamit sa brake pedal natin. Dako naman tayo mga tol dito sa meter panel natin. So naka TFT display na tayo dito, kaya mas marami na yung info na makikita natin dito. And meron siyang power socket dito mga tol para sa mga gadget natin. And hindi lang yan, meron pa siyang ready USB port dito, no. So charging port din yan mga tol, magagamit din natin sa mga mobile gadgets natin. And sa mga switch naman dito sa kanan, meron tayong kill switch, and ito na rin yung pinaka electric push start natin. And dito naman sa kabila mga tol, meron tayong control para dun sa TFT display natin, and meron siyang turn signals, meron siyang hazard light switch dito, and yung busina niya, no. And meron din siyang passing light switch dito sa bandang likod ng handlebar. And dito naman mga tol sa fuel natin o sa fuel tank, meron itong capacity na 20 liters fuel tank capacity. So napakalaki ng tangke niya, no. And pagdating naman sa seat natin, so naka step seat design siya. So naka-elevate yung upuan ng back rider natin, and syempre mas mababa yung sa pinaka-rider. And very comfortable ding upuan kasi hindi naman ganun katigas yung cushion na ginamit dito. Okay mga tol, para may reference din kayo, no. So 5'7" yung height natin. So sinakyan ko na para sa inyo, no. So meron itong seat height na 820mm. And grabe, napakaganda ng suspension niya, no. Napakalambot. So talagang napakaganda nito, lalo na sa mga adventure ride, ano, yung mga light trail. And maganda rin yung suspension sa unahan, talagang maganda yung laro niya. And yun nga, 5'7" yung height natin, and yung seat height is 820mm. And tignan nyo naman yung paa natin, naka-chinelas pa tayo niyan, ano. So hindi naman tayo masyadong tiptoed dito. Kaya lalo na kapag nag-boots tayo o nakasapatos, siguradong abot na natin yan. And yung turning radius niya mga tol, so medyo malawak din siya, kaya hindi ka masyadong mahihirapan sa pagmaniobra nito. And pagdating sa ground clearance nito is meron itong sukat na 210mm. And pagdating naman sa bigat nito mga tol, nasa 200 kilograms yung timbang niya. And other features nga pala mga tol, so equipped na rin ito ng TCS or traction control system para sa mas safe na pag-ride, lalo na kung mapapadaan ka sa kalsada na may tubig or mabuhangin. So hindi agad siya mag-slide, ano. So kumbaga ibabalance niya yung ikot ng gulong para ma-prevent yung pag-semplang ng rider. So anong masasabi niyo mga tol dito sa adventure bike na to? Okay ba to para sa inyo? Comment niyo naman yan sa comment section. So yun ang update natin mga tol dito sa Bristol Motorcycles. So ito nga pala ang Cove 525X, ang bagong adventure bike ng Cove Motorcycles. So sana nagustuhan nyo tong video na to, and kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag na mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.